Ito ang Presidential Broadcast Service Radyo Pilipinas. Radyo Publiko ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Iloilo, Radyo Pilipinas. 585 AM. Philippine Standard Time is 4:10 sa hapon. Gikan sa hulot balitaan sa PBS, Radyo Pilipinas, Iloilo. Gintipon sang bugos nga puwersa sa News and Public Affairs Division. Mga pagsaysay sa mga hitabo o aksyon, mga pananawan, kag desisyon, mga hibubunon sang napiktuhan nga sektor, mga dalagpo nga balita diri sa Iloilo. Kag iban nga bahin sang Kabisayan nagkatungdan. Mga balita nga natipon sa sulod sang nagligad nga 24 oras. Inyo mapatian sa Headliners Was. Kagkaroon, yari ang inyo PBS News Team. Mayong hapon. Ini ang Headliners Was. Miyerkules o kon Martes, Mayo 12, tuig 2026. Ining inyo tag balita, Joseph Paul Noblesa Tarosa, kagkaroon sa mga pangulong dinalan. Cash relief assistance nga 5,000 pesos ipanagtag sa masobra 1,500 jeepney drivers sa syudad. Malacanang sa Senado sabto ng impeachment case ni VP Sara nga patas kag suno sa kasuguan. Sobra 90 million subsidy sa gobyerno sa kuryente ginpagawas ang antike sa una nga 2 nga bulan sang 2026. Kagaron sa detalye na sang aton mga balita. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Cash relief assistance nga 5,000 ipanagtag sa masobra 1,500 jeepney drivers sa syudad. Detalye sang balita, Emi Rose Santiagudo. Yara sa 1,579 jeepney driver sa syudad ang natalan nga makabaton sang 5,000 nga cash relief assistance o kon CRA gikan sa gobyerno sa Miyerkules. Pangunahan sang Iloilo City Government ang tagtaganay sang CRA kaupod sa Department of Social Welfare and Development Office Region 6 sa public utility jeepney drivers. Hiwaton ang tagtaganay sang CRA sa duha ka venues. Ini amo ang sa Barangay MH Del Pilar Gym para sa senior citizens nga jeepney drivers kag mga benepisyaryo nga ang apelyido nag-uumpisa sa letra A tubtob letra G. Samtang para naman sa mga benepisyaryo nga may apelyido nga nag-uumpisa sa letter H tubtob letter Z, hiwaton ang tagtaganay sa Zamora Melissa Gym. Kada benepisyaryo makabaton sang cash relief assistance nga 5,000 pesos. Kabahin lang ini sang bulig sang gobyerno sa transport sector sa tunga sa nagapadayon nga tensyon sa Middle East. Para sa Bagong Pilipinas, Emerson Santiagudo, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Nara na sa Senado, anuman ang matabo kon pila ka beses man ang mga senador mag-ilis ang magapamuno sa Senado. Yan ang pahig ni Communications Undersecretary Claire Castro sang ginpamangkod ko nagakabala-kabalang palasyo nga sang umpisa sang impeachment hearing bato kay Vice President Sara Duterte makadua ka beses na nga nag-ilis ang Senate President. Sa press briefing sang Malacanang ginsiling sang opisyal mayara sa gamot sa mga senador ang pagdesisyon sa anuman nga butang nga may kahilabtanan sa Senado. Si Presidente Ferdinand Marcos Jr. wala suno kay Jose Castro nagapahilabot anuman ang mga indesisyon sa mga senador. Ginsiling niya nga ang tanan nga nagakatabo sa Senado yara sa idalom sang gahum sang Senado kag sa ila otoridad ang magadesisyon sa tanan nga butang. Dugang isiling ni Castro hindi paghilabtan sang presidente ang anuman nga mga indesisyon sang mga mamalidha. Ang ginapangayo lang sang palasyo sa mga senador amo nga sa oras nga opisyal nga mapasaka sa ilang bola para sa impeachment ni VP Sara himuon sa mga ining ila trabaho sang patas kag para sa Pilipino hindi para sa isa ka individual. Ilabi na nga naghambal ang Kongreso nga base sa ebidensya kag dokumento nga ginpresentar sa natabo nga impeachment hearing sa manubo nga panalgan sang Kongreso. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Ginpahayag sa Malacanang nga para sa tanan ng mga Pilipinong proteksyon nga nagikan sa gobyerno. Sabat ini ni Palace Press Officer
kag PCO Undersecretary Claire Castro sa ginapangayon ni Senator Bato de la Rosa kay Presidente Ferdinand R. Marcos Jr. nga matagan siya sang proteksyon sa atubang niya nga mandamiento de aresto kontra sa iya suno kay Castro. Bisan sino ba nga Pilipino lakip na si Senator Bato nga isa ka akusado makalaom sang proteksyon gikan sa gobyerno. Apangin pa ni Castro ang paghatag sang ginapangayong proteksyon maangkon base sa kun ano ang nakabutang sa layi. Ginsiling sang opisyal nga kung mag-abot ang panahon nga maaresto si De La Rosa nga may ginatubang asunto sa International Criminal Court, siguro nilang ihatag ang kinamatarong sinidugang ginsiling niya nga bisan ang mga biktima sang extrajudicial killings nagapangayoman sa proteksyon sa gobyerno kag nakahanda man ang gobyerno nga maghatag proteksyon. Sa karon may standing warrant of arrest si De La Rosa gikan sa ICC nga yara si dalom sang protective custody sang Senado. Radyo Pilipinas News. Temporaryong ginadumilian sa Department of Agriculture ang pag-import sa mga sapat kag produkto halin sa Greece nga posible magdala sang foot and mouth disease. Sandig sa Department Circular number 20 nga ginpagwa ni Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr. gilayon nga ginadumilian ang pag-import sa mga FMD susceptible animals takip ng ilang mga byproducts. Sini matapos magkumpirma ang kaso sa nasambit nga balatian sa mga ginasagod nga karnero sa Greece adtong Abril 6. Sakop sa import ban sa buhi nga baboy, baka, untreated milk kag skeletal muscle meat. Kinsuspende man sang DA ang pagpagwa sang sanitary kag phytosanitary import clearance yung naghugot sang inspeksyon sa tanan nga ports of entry. Suno kay Chu Laurel, katuyuan sa tika nga maprotektahan ang livestock industry, masiguro ang food security kag mapabili ng kaluwasan sang publiko batok sa paglapta sang balat. Radyo Pilipinas News. Mga POJ drivers sa Capiz Cagaclan nagbaton sang cash relief assistance gikan sa DSWD Field Office. Detalye sang balita Marian Grace Araniato. Radyo Pilipinas Report. Nagbatong sang cash relief assistance o kung CRA ang mga public utility jeepney o PUJ drivers sa Capiz, Cagaclan gikan sa Department of Social Welfare and Development Field Office 6 Martes, Mayo 12. May gintumid na 611 ka benepisyaryo sa Capiz nga makabatong sang CRA sa Robinsons Mall sa Rojas City sa 407 naman ka benepisyaryo sa Aklan. Kada isa makabatong sang 5,000 pesos nga CRA. Yara sa ginhimot nga payout sa Aklan sa DSWD6 Assistant Regional Director for Operations Catherine Joy Lampreya. Ang pagtalagdag sa CRA kabayan sa direktiba ni Presidente Ferdinand R. Marcos Jr. nga buligan ang sektor sa transportasyon nga apektado sa pagsaka sa presyo sa petroleum products. Para sa Bagong Pilipinas, Marian Grace Araniata, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas News. Nagpalabot sang simpatya ang Police Regional Office Negros Island Region sa pulis nga natiruhan samtang nagapatigayan sang buy-bust operation sa sitio Talaptap, Barangay Talaptap, La Castellana, Negros Occidental. Ang operasyon ginpatigayan sang Station Drug Enforcement Team sang La Castellana Municipal Police Station batok sa drug suspect na si Edward Acupan, 41 anyos. Nagbatong suspect kagin pangbuno ang mga operatiba. Nagbato man sa mga operatiba ang nanay sang suspect na si Delia Acupan. Sa nagluntad ng insidente, pilason sanday Captain Michael Muñez, Deputy Chief of Police kag Corporal Gerson Guache. Samtang gindeklara nga dead on arrival si Police Master Sergeant Davi Karampatana matapos makaagom sang patal nga mga pilas bangod sang pagkabuno. Nakumpiska sa operasyon ang 47,000 ka pesos nga balor sang shabu kag mga bladed weapons nga gingamit sa pag-atake sa mga operatiba. Suno kay PRO-NIR Director Brigadier General Romano Cardino, nagaupod sila sa kasubo sang pamilya kay gintawag ang napatay nga pulis nga isa ka hero bangod sang iya kaisog kag dedikasyon sa trabaho kag indi gid ini malipatan. Ginpasiguro naman ni Cardino sa pamilya sang napatay nga pulis kag sa duwa nga pilason nga igahatag nilang tanan nga suporta nga nagakaigo para sa Radyo Pilipinas News. Sa kaot nga balita, gintagaan sang Police Regional Office Negros Island Region sang medalya ng sugatang magiting ang mga personnel sang La Castellana Municipal Police Station nga napilasan sa ginpatigayan nga operasyon. Ginpadulungan ni PRO-NIR Director Romano Cardino si Captain Michael Muñez, Deputy Chief of Police sang La Castellana Municipal Police Station, agudihatag ang medalya. Nakagom sang pilas mo sa pagkabuno ang pulis para nga nagapaayo sa ospital. Samtang gintagaan man sang PRO-NIR sang pareho nga medalya si Corporal Gerson Guache nga nakaagom sang minor injuries. Ang paghatag sang medalya, pagkilala sang PRO-NIR sa sakripisyo sa mga pulis ug papason ang problema sang iligal nga droga sa komunidad. Radyo Pilipinas News. Samtang sa ibang panaton nga balita,
naglabot sa masobra 90 milyones ang ginpagwa sang Antique Provincial Government para sa subsidiya sa kuryente sa mga household consumers sa probinsya sa bulan sang Enero kag Pebrero sining tuig 2026. Suno sa Kapitolyo naglabot sa 90,631,769 pesos tanan ang ginbayaran sa gobyerno probinsyal sa Antique Electric Cooperative Incorporated kag Aklan Electric Cooperative Incorporated para sa 500 pesos nga buwin sa electric bill sa mga konsumidor. Ang tikang kabahin sa Provincial Electric Power Subsidy Program na ginduso ni Governor Paulo Javier. Sa datos ng Office of the Provincial Accountant, masobra 112,000 ka konsumidor sang Anteco ang nakabenepisyo sa bulan sang Enero samtang masobra 111,000 naman sa Pebrero. Sa Akelco naman halos 12,000 ka konsumidor ang nakabenepisyo sa PEP sa bulan sang Enero. Ginpayag naman sang probinsya nga ginaproseso pa ang bill para sa bulan sang Pebrero kag Marso sa bahin sang Akelco samtang Marso naman sa Anteco. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Samtang sa ibang panaton nga balita, Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. lakip sa listahan sa mga top-notcher ang tatlo ka science majors ng West Visayas State University College of Education sa March 2026 Licensure Examination for Teachers o CONLET. Rank 5 si Nicole Aliana Makainan nga nakakuha sang 94.2%. Rank 7 naman si Vincent Christopher King may rating ng 93.8% kag rank 10 si Zara Joy Lorenzo na may rating ng 93.2%. Ginpayag sang Professional Regulation Commission nga 45,001 secondary teachers ang nakapasar sa 61,561 examinees o kon 73.1%. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Isang West Visayas State University sa La Paz sa universidad sa pungsod nga rank 1 sa March 2026 licensure examination for teachers secondary level nga may 100 to 299 examinees at least 90% passing percentage. Sa datos ng PRC, tanang 171 examinees ang WVSU sa LET secondary level ang nakapasa. Rank 1 man ang Philippine Normal University Mindanao kag Philippine Normal University North Luzon. Samtang lakip man sa top performing schools ang University of Iloilo, rank 6 nga nakakuha sa 95.8 passing percentage. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Nakapatubas ang 11 nga board top-notcher ang Northern Iloilo State University Concepcion Campus. Si Gerald Loyola nga nagalin sa Barangay Tambalisa, Concepcion, ang isa sa rank 10 sa March 2026 licensure examination for professional teachers elementary level matapos maangkon ang 92.8% nga general average. Suno sa Niso, Concepcion, ang naagom ni Loyola hindi lamang isa ka personal nga kadalagan kundi isa man ka pamatuod sang pagkamaayo, pagpaninguha kag determinasyon sa mga masunod nga manunudlo halin sa ila institusyon. Nagalaom naman ang universidad nga ang maragtason nga kadalagan ni Loyola magserbi nga inspirasyon hindi lamang sa mga bumulutho kag manunudlo kundi pati na sa bug-os nga komunidad. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Iloilo Esports Team magapasakop sa National MDL Semifinals. Detalye sang balita, Hope Torres. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report. Handa ng Iloilo-based esport team sa nagahilapit ng Mobile Legends Development League Philippines Playoff. Pagadalon sa grupo, Marshall Mayhem TM ang Ilongga Pride sa National Esport Competition bilang nagaisahanan nga team gikan sa Visayas ug Mindanao nga nakasulod sa National Playoffs ang Tier 2 Professional ML League nga hiwaton sa Tagaytay sa Mayo 20. Antes ang paindis-indis, nagbisita ang grupo kay Iloilo Provincial Governor or 3rd Officer Jr. para ipalabot ang nangin kadalagan kag magpangayo sang padayon nga suporta. Ang grupo ginabug-usan ng Clarence Morhia, Keith Nicolette Damasco, John Kian Riquillo, John Lester Prologo, Windell J. Rosilio, Sean Andre Bensoy, Jonathan Andre Villena, Sean Owen Robles, Prayo Mansilla Jr., Wilmar Benedicto, kag Angelo Casanare. Para sa Bagong Pilipinas, Hope Trichante, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Nagsaka sa 6.6% ang headline inflation sa Western Visayas ang Abril halin sa 3.5% nga nabalhag sang Marso. Ang riyon ay kaunsi nga may pinakamataas nga inflation sa tanang riyon sa pungsod. Suno sa PSA Western Visayas, ang pagsaka sang inflation ang tugas ang madasig nga pagsaka sang annual growth sa index ng food and non-alcoholic beverages. Inang ginsundan sang transport, housing kag sang water, electricity, gas and other fuels.
Nakitaan man sa mataas nga inflation ng commodity group sang alcoholic beverages and tobacco, furnishings, household equipment and routine household maintenance, health, recreation, sport and culture kag restaurants and accommodation services. Mas manubo naman ang inflation rate nga nakitaan sa indices sang clothing and footwear kag information and communication, samtang wala sang nangin pagbag-o sa inflation rate sang education services, financial services kag personal care and miscellaneous goods and services. Panugyan sang PSA Western Visayas sa publiko nga magkinot anay kag iprioridad nga baklon ang mga labing kinahanglan. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Samtang sa iban pa naton nga balita, naglabot sa 4.4% ang inflation rate sa probinsya sang Guimaras sa Abril 2026 base sa datos sang Philippine Statistics Authority Guimaras. Ang mga commodities nga may dako nga kontribusyon sa overall inflation sa Guimaras, ang mga food and non-alcoholic beverages nga may 1.1% nga inflation, mas mataas kung ikumpara sa negative 2.1% sang Marso 2026, nga may rainisang 59.9% share sa uptrend. Ikadua naman ang transport nga may 31.2% nga inflation, mataas kung ikumpara sa 18.2% sang March 2026 kag may ara ini nga 32.5% share sa uptrend. Nagapangatlo naman ang housing, water, electricity, gas and other fuels nga naka-record sang 3.3% inflation. Sunod kay Guimaras Provincial Statistics Officer Nelida Losare, nagsaka man ang inflation rate sa Guimaras mas mahina ini kung ikumpara sa nasyonal nga level kag Western Visayas. Ang nasambit nga report ginahimo sang PSA Guimaras agud mahatag ang insekto kag timely nga impormasyon sa publiko natuy sa inflation rate sang probinsya kag ang epekto ni sini sa presyo sa mga balaklon kag mga Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Onion growers sa Miagao na pangitaan na sa merkado para sa mga ani nga sibuyas. Detalye sang balita, Hope. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report. Pangitaan na sang merkado ang mga onion bulb growers sang Miagao sa tapos buligan sang nagkalain-lain nga ahensya sang gobyerno para masabat ang problema sa ila ani. Naglabot sa 1,530 ka kilo sang lokal nga sibuyas halin sa banwa sang Miagao ang madinalagon niya na palabot sa mga bumalakal pinaagi sa drop-off area sa Iloilo Capitol Ground. Kung madumduman, antes magtakop ang bulan sang Abril sini nga 2026 ang Iloilo Provincial Agriculture Office, Iloilo Provincial LEDIP, Department of Agriculture, Western Visayas, Miagao, LGU, kag mga tiglawas ng onion growers, nagsapol agud masulbar ang marketing challenges nga ginapangatubang sa mga mangunguma. Ang DA6 naghatag sang libre nga hauling trucks para madala ang mga produkto sa mga drop-off areas. Ginlakip naman sa Provincial Agriculture Office sa Kadiwa Markets ang Miagao onions. Ginpakig-angot man sang Iloilo LEDIP ang mga onion growers sa mga organisasyon amo man sa mga nagahimo sang promotional materials para mapadako pa ang merkado sa mga sibuyas. Ang banwa sang Miagao naman ang nagadumala sang inventaryo kag naghimo sang social media page para makabaton sa mga order sang mga konsumidor. Naibaluan nga pinaagi sa social media nagpanawagon ang mga mangunguma sang sibuyas sa Miagao sa publiko nga baklon ang ila na patubas nga produkto. Para sa Bagong Pilipinas, Hope Trichante, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Nagbaton sang nanuay-tuay nga buligikan sa Bacolod City Government ang 358 ka Bacolod doon. Ini ginalakipan sa medical, burial kag fire assistance nga ginpanagtag sa idalom sang assistance to individuals in crisis situation o kun AICS nga programa sang Bacolod City Department of Social Services and Development. Ang bulig nagabalor sang kabugusan 1.2 million pesos. Sunod kay Mayor Greg Gasataya, ginahimo sang syudad ang masarangan para mapadasig o mapapos ang pag-release ng bulig sa mga pumuluyo nga nagakinhanglan sini. Samtang kadungan sang pagpanagtag sang ayuda ginpatigayon man ang pagpanagtag sang social pension sa mga senior citizens sa pila ka barangay sang Bacolod City. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Comelec Iloilo City ginhanda ng pagdinaguso sa mga magaparehiso sabta naghilamit ang deadline sa Mayo 18. Detalye sang balita, Jenel Baclay. Ginalaw man ang Comelec Iloilo City ang pagdugok sa mga magahingagaw sa pagparehistro umpisa subong nga semana, labi pa kada gilapit na ang deadline sang voters registration. Mas malapad nga venue ang ginaaman para sa katapusan nga 5 ka adlaw sang registration suno sa Comelec Iloilo City. Ginpahayag ni Comelec Iloilo City Election Officer Attorney Pinky Tentativa hiwaton sa Robinson's Place Iloilo na bigyan ng 5 ka adlaw sang voters registration agud makaakomodar sang mas madamo nga tawo.
Dugang pa sini nga dapat hindi pagpalampason sa mga wala pa makaparehistro ang tion, bangod wala na sa extension ng registration na magatakop sa Mayo 18. Sa datos sang COMELEC, matapos ang hearing sang Election Registration Board sa nabigad nga simana, yara na sa ginabanta masobra 306,000 ang kabilugan nga numero sa mga botante sa syudad sa Iloilo kag mahimo pang madugangan sa nabilin nga adlaw sa registration. Para sa Bagong Pilipinas, Gina Baclay, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Ilang inmates ang BJMP Iloilo City District Jail Male Dormitory nakigbahin sa voters registration sang COMELEC. Detalye sang balita, General Ba. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report. Nagiwat ang special voters registration ng Iloilo City COMELEC sa mga persons deprived of liberty sa Iloilo City District Jail BJMP Ongka Haro. Natagan kay ginaan ang ginabanta masobra 2 kagatos ka mga PDL nga makaparehistro kag maka-update sang ilang nga records. Matapos ang orientation, nagpila ang mga kwalipikado nga inmates nga taga-syudad sang Iloilo sa compound sang BJMP Ongka para sa pagparehistro nga ginpatigay naman sa pila ka COMELEC personnel. Sa interview sa Radyo Pilipinas Iloilo kay COMELEC Iloilo City Election Officer Attorney Pinky Tentativa, ginpahayag niya nga kabahin ng mga PDL sa may mga kinamatarong nga makaboto sa naghihilapit nga eleksyon gani nagpainggit sa tiyempo ang komisyon agud sila mabuligan nga makaproseso sang registration. Ang PDL registration ang isa sa mga nakalinyadang aktibidad sang COMELEC bilang pagpanghanda sa barangay and SK election nga hiwaton sa maabot nga Nobyembre. Para sa Bagong Pilipinas, General Baclay, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Ikadwa nga tranche sang fuel subsidy para sa tricycle drivers ging panagtag sang Iloilo City Government. Detalye sang balita, General Ba. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Detalye sang balita, Emi Rose Santiagudo. Giniwat sa Martes ang tagtaganay sang second tranche sang fuel subsidy assistance para sa 1,810 ka tricycle drivers kag tricycle operators sa Iloilo City. Kabayan ni sang suporta sang Iloilo City Government sa transport sector nga apektado sang pagsaka sang presyo sang petroleum products. Matapos mabato ng fuel subsidy coupon, may makapatulong ang mga tricycle drivers sa gasoline stations sa Mayo 13 kag Mayo 14 halin alas 6 sang gabi tubtob alas 11 sang gabi. Kung madugduman sang nagligad nga Biyernes, may 800 ka taxi drivers sa syudad ang nakabaton sang fuel subsidy gikan man sa Iloilo City Government. Sa kabubusan, naglabot na sa masobra 3,000 ka public utility vehicle drivers ang nakabaton sang fuel subsidy gikan sa syudad. Para sa Bagong Pilipinas, Emerson Santiagudo, Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. BMW 6 liwat ka nagpasalig sang paday nga partnership para sa proteksyon kag promosyon sang kinamatarong kag kaayuhan sa mga OFW. Detalye sa balita, Marian Grace. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report. Liwat na nagpasalig ang Department of Migrant Workers o kung DMW6 sa padayon nga partnership para sa proteksyon at promosyon sa kinamatarong kakaayuhan sa mga overseas Filipino workers sa giniwat nga ikaanong nga Regional Assembly sa Visayas Interdiocesan Coordinating Committee for Migrants Apostolate sa Tigbawan, Iloilo. Nagtambong sa kaliwatan si BMW Secretary Attorney Hans Leo Kakdak na nagpabutyag sang importansya sa pagbunuligay sa mga ahensya sang gobyerno, mga organisasyon nga ginadumala sang simbahan, kag mga komunidad sa pag-amlig sa mga migranteng mamumugot. Samtang, ginpresenta naman ni Undersecretary for Licensing and Education na si Attorney Bernardo Olalia ang sitwasyon sa Visayas Regional Migrant Workers kag ginpatpat ang mga pagpanghangkat na ginaatudang sa mga OFW kag sa ilang mga pamilya lakip na ang illegal recruitment, labor trafficking, exploitation kag crisis-related displacement. Gin-highlight man sa iya presentasyon ng hinumuan sa DMW6 sa 2025 to 2026 kag ang nagapadayon namang inisyatibo sa job placement, repatriation and reintegration services, legal assistance, advocacy and education campaigns, response mechanisms kag partnership. Ang tatlo kaadlaw nga assembly gintabungan sa mga representante sa nanuhituhan nga Archdiocese kag Diocese sa Visayas cluster lakip ang Iloilo City, Capiz, Bacolod City, San Carlos City, Cebu, Dumaguete, Tagbilaran, Talibon, Buruangan kag Nueva kaupod ang National Office Staff kag Migrant Ministry Coordinators. Ang tema sa kahiwatan amo ang strengthening relationships and unity towards a common goal for Filipino migrants. Para sa Bagong Pilipinas, Juan Grace Saramiata, Radyo Pilipinas,
Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Samtang sa ibang panaton nga balita, Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. yakap kag kaninga caravan kag audit sang nationwide mental health hotline kag learner support centers ng DepEd giniwat sa Cabatuan National Comprehensive High School. Detalye sang balita, Marian Grace Serena. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report. Naghiwas ang yakap kag kaninga caravan kag audit sang nationwide mental health hotline and learner support centers ang Department of Education Region 6 sa Cabatuan National Comprehensive High School. Ginpangunahan sa Schools Division Office of Iloilo ang kahiwatan nga gintambungan sa health professionals kag local officials agad pa sang karon ng integrated services bilang pagsuporta sa kaayuhan sa mga estudyante ilabi na sa mental health, preventive health care kag responsive school-based support systems. Highlights ang kahiwatan ng presentasyon sa EduCare program sa SDO Iloilo na nagasentro sa school-based health ag wellness services, pinaagi sa coordinated care, early identification sa kinahanglanon sa mga learner kag linkages sa community health providers. Lakip man sa PhilHealth Yakap Caravan kag Project Tibong Kabataan sa Provincial Health Office nga tanan nga gatuyo nga himo nga accessible ang healthcare services, i-enhance ang mental health support kag pasangkaron ang overall well-being sa mga estudyante. May giniwat man nga inspeksyon kag walkthrough sang service sections sang Teen Center, PhilHealth Yakap Caravan, EduCare Booth kag Tibong Kabataan Initiative. Nasaksihan man sa mga tumalambong ang helpline simulation para sa Learner Study Safe Helpline nga partnership sa National Center for Mental Health. Lakip man sa nagpangamtang sang booths ang PHAP Cares Foundation Incorporated, PhilHealth, Red Cross, EduCare Program Booths, kag iba pa nga partner sang DepEd Region 6. Para sa Bagong Pilipinas, Marian Grace Aranyata, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Philippine Standard Time, alas 4:37 sa hapon. Kagameda mo natipon nga balita sang PBS Radio Pilipinas Iloilo News Team. Martes, Mayo 12, tuig 2026. Para sa Bagong Pilipinas, Joseph Paul Noblesa Tarosa, Radio Pilipinas, Radyo Publiko. Ang inyong tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Ang Presidential Broadcast Service, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Kinilala ng pang-international at prestigyosong Asia Pacific Broadcasting Plus Awards 2025 para sa kategorya ng Government Streaming. Ito ay dahil sa epektibo nitong pagsasanib ng mga tradisyonal na media tulad ng telebisyon, radyo at print para masabayan ang mabilis na pag-inog ng mundo ng digital at social media tungo sa mas epektibong paghahatid ng mahahalaga at napapanahong mga impormasyon sa mamamayang Pilipino. Kinilala rin ang Radyo Pilipinas dahil sa patuloy na pag-akyat ng rating. Ngayon ay matatag sa pang-4 na pwesto sa Mega Manila ayon sa pinakahuling Nielsen Radio Audience Measurement Survey. At sa social media, nakamit ang mahigit 2,000% pagtaas ng bilang ng mga sumusubaybay sa Radyo Pilipinas page sa unang bahagi ng 2025. Patunay ito na ang inyong Radyo Pilipinas Radyo Publiko ay tunay na kaagapay ng inyong pamahalaan sa paghahatid ng serbisyo sa mga mamamayang Pilipino. Mula sa aming lahat, sa ngalan ng inyong pamunuan at mga kawani ng Presidential Broadcast Service, kasama ang inyong mga himpilan ng Radyo Pilipinas sa buong kapuluan. Maraming salamat po sa inyong lahat, sa inyong pagtangkilik at pagkilala. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko.